Sa simula ng mga sinuunang panahon, kasabay ng pagkabuo ng ating inang bayan, isinilang ang isang natatanging nilalang. Sila'y matalino, mapanikha, at matyaga. Sila'y nabubuhay sa bawat sulok ng lipunan, tahimik ngunit mapanuri. Sila ang mga Marites. Sa bawat kanto, sa bawat baryo, sa bawat munting komunidad, nariyan sila. Ang mga Marites ay hindi lamang basta tagapagmasid. Sila'y tagapagtala ng mga kwento, tagapangalaga ng mga sikreto, at tagapagbahagi ng mga balita. Ngunit, sa panahon ng pag-alsa laban sa katiwalian at pag-aabuso, may mga Marites na tumindig bilang tagapagbigay diin ng katotohanan. Halina't tuklasin ang mga Marites sa panahon na ating pambansang bayani sa Kabanata 35 ng Noli Me Tangere, ang usap-usapan. Ating simulan ng paglalakbay sa pamamagitan ng pag-alam sa iilang salita na makapagtutulong sa atin na alamin ang bawat mensahe ng ating mga karakter. Una, pumanig, na nangangahulugang kumampi o sumuporta. Ikalawa, nakapagpigil, na nangangahulugang naging mahinahon o nagawa ang pagpipigil. At ikatlo, nalugod, o nangangahulugang nagagalak o natutuwa. Para naman sa ating mga bida ng kwentong ito, narito ang mga sumusunod. Una, si Padre Damaso, ang pari na pinag-uusapan. Ikalawa, si Don Filipo, isang mamamayan na ipinagtanggol si Ibarra. Ikatlo, si Ibarra, isang binata na pinagtanggol ang kanyang ama. Ikaapat, ang alkalde, ang opisyal ng bayan. At panghuli, si Kapitan Maria, isang karakter na nalugod sa ginawang pagpapatanggol ni Ibarra sa kanyang ama. O siya, ibubuod ko lamang ang kwentong ito ha. Halina't pakinig sa aking nakuhang chismis. Naging usap-usapan sa San Diego ang naganap na alitan sa pananghalian kung saan ay nagkaharap si Crisostomo Ibarra at Padre Damaso. Pinanigan ng karamihan si Padre Damaso dahil sa kanilang pananaw na hindi sana nangyari ang gulo kung nagtimpi lang si Ibarra. Si Don Filipo ay naniniwala na umaasa si Ibarra na susuportahan siya ng mga tao bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang ginawa niya at ng kanyang ama. Gayunpaman, nanindigan ng kapitan ng bayan na wala silang magagawa dahil sa palaging may katwiran ang mga prayle. At ayon kay Don Filipo, ang mga taong bayan ay hindi nagkakaisa at ay watak-watak. Natuwa naman si Kapitana Maria sa pagtatanggol ni Ibarra sa kanyang ama. Ang mga magsasaka ay nawalan ng pag-asa na baka hindi matuloy ang pagpapatayo ng paralan, dahilan para hindi makatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Kumalat ang balitang baka hindi na matuloy ang pagpapatayo ng simbahan dahil tinawag na pilibustero si Ibarra ng prayle. Hindi naman maintindihan ng mga magsasaka ay ang ibig sabihin ng salitang pilibustero. Ang Kabanata 35 ng nobelang Noli Me Tangere ay nagpapakita ng pagkakawatak-watak ng mga tao at ang impluwensya ng mga prayle noon sa kanilang mga desisyon. Papapansin natin ang paglaganap ng takot at pangamba na nagiging dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na sumunod na lamang sa mga prayle kahit nilabag ito sa kanilang loob. Bilang pag-uugnay sa kasalukuyang panahon, ating makikita na ang modernong Pinoy ay hindi pa rin tiwalay sa ganitong pag-iisip. Halimbawa, sa panahon ng mga eleksyon, maraming Pilipino ang napipilitang sumunod sa mga tradisyonal na politiko dahil sa takot sa mga posibleng paghihiganti. Maraming lugar sa bansa ang mga may political dynasties na gumagamit ng kanilang kapangyarihan at impluwensya upang mapanatili ang kanilang kontrol. Sa kabuuan, itinuturo ng kabanatang ito ang kahalagaan ng paninindigan sa sariling mga prinsipyo at ang pagiging handa na ipagtanggol ang ating mga opinyon at dignidad bilang mamamayan. Ang pagkawatak-watak ng mga tao at ang pagpalaganap ng takot at pangamba ay mga isyong hindi lamang limitado sa panahon ng mga prayle, kundi patuloy na nararanasan sa kasalukuyan. Ang pambansang kaunlaran ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagpapanig. Kinakailangan nating maging bukas isip sa isa't isa at magtulungan upang mamulat sa mga kasinungalingan at hindi makatalungang kasanayan. Ang kabanatang ito ay pinamagatan na ang usap-usapan hindi dahil sa pagkalat ang chismis, ngunit dahil binibigyang diin ito ang kapangyarihan ng mga salita na sa loob ng bayan ng San Diego at sa labas ng nobela sa buhay ni Jose Rizal, ay tunay nga namang nakakadulot ng pagbabago sa sarili, sa kapwa at sa bayan. Kaya ikaw, paano mo gagamitin ang iyong pagiging isang Marites, makabuluhang mamayang Pilipino? Ating palaganapin ang pagnanais sa katotohanan at tungkulin bilang isang nilalang ay ating kampanan.